Kami din ang nagtatanong sa akin kung paano ba mag-apply sa Universal Social Pension. Isa-isahin ko para meron kayong ideya kung ano yung dapat ninyong gawin kung kayo ay magpaparehistro or mag-apply sa Universal Social Pension. So sundan nyo lang itong video na ito na aking ibibigay sa inyo ang dapat ninyong gawin upang kayo ay masali sa Universal Social Pension. Una nating gagawin is mag-register tayo sa NCSC or sa National Commission of Senior Citizen. Meron akong nagawang separate video dito para kayo ay guided kung paano ba process para sa pagrehistro sa NCSC. So ito yung tutorial ko na video. So ang title is paano mag-register sa NCSC. So naka step by step po yan. At para kasi guided kayo sa inyong pagparehistro doon sa National Commission of Senior Citizens. So nandoon na lahat ng mga kinakailangan ninyo para kayo ay makapag-register sa inyong mga kamag-anak na senior citizen or yung tatay at nanay nyo na senior citizen. So search nyo lang po yung pangalan ko, Roel Mendoza Tanyo, dito sa YouTube, or kung nakita mo na itong vlog ko na ito, just click my name and scroll down lang po. So pagkatapos ninyong makapagrehistro, so ano naman yung susunod na gagawin ninyo para sa next step na gagawin para sa Universal Social Pension na pamaraan sa pag-apply. So ang susunod yung gagawin ay pumunta sa pinakamalapit na OSCA sa inyong lugar. So saan ba mostly makikita ang OSCA? So sa amin, ang OSCA is malapit lang sa munisipyo namin ang OSCA office. So kayo, kung hindi nyo alam kung saan ang OSCA office, so you can just search it sa Google, OSCA near you or nearby, at ibibigay yan ni Google ang pinakamalapit na OSCA, or magtanong-tanong kayo sa mga senior citizen na nakatapos na magpunta sa OSCA, or mag-inquire kayo sa mga kapitbahay ninyo about sa OSCA na process or profiling, or pagpunta nyo doon para naman ma-double check ang inyong pagkarehistro, nang sa gayon hindi kayo malimutan na kayo ay nakapag-register at kayo ay isang beneficiary na sa Universal Social Pension. Ang kasunod naman na gagawin is mag-profiling or magpa-validate. Pagkatapos nating mag-register at mag-double check sa ating registration sa OSCA office na malapit sa atin, dito naman, ito ay sinabi sa akin ng isang president sa senior citizen dito sa aming barangay. Sabi niya, kung ang iyong ama at ina ay isa ng ganap na senior citizen, so ang gagawin nila kapag tapos sila makapag-rehistro at na-validate nila kung meron silang ID sa senior citizen, ang gagawin nila is magpunta sa pinaka malapit na personahe at kanilang gawin is ma-profiling. So sabi niya, may tao kasi na gagawa sa profiling para sa mga senior citizens. Tapos sabi niya, pupunta lang daw sa taong naka-assign dyan para ma-validate, at nang sa gayon, masali sila sa listahan ng senior citizen sa kanilang barangay, which is ano talaga, para malikom or malaman lahat sino pa yung mga senior citizen, dahil hindi naman talaga lahat ay mapupuntahan sa mga survey. Ang gagawin na lang natin is pupunta tayo mismo doon sa office at magpa-profiling at mag-validate sa ating senior citizen na process, lalo na sa pag-validate, nasa gayon masali tayo at makakuha tayo ng mga benepisyong kagaya nito. Pagkatapos na makapag-file sa NCSC ng registration, pagkatapos na pumunta sa OSCA para magpa-double check sa inyong registration, at kapag tapos na kayo magpa-profiling kung saan barangay kayo nakalagay or kung saan munisipyo ka nakalagay, ang kasunod naman talaga is mag-antay para sa further updates kung kailan ang payout and also kung kailan ang seminars or meeting
para naman guided kayo kung ano talaga ang ibig sabihin ng Universal Social Pension. Nang sa gayon, guided kayo kung ano yung dapat ninyong gawin bilang isang senior citizen, na ano yung karapatan ninyo, paano nyo ito kunin yung mga benepisyo ninyo, ano ba ang mga rules and regulations, para meron din kayong idea kung ano yung dapat ninyong gawin sa pagka senior citizen nyo bilang isa ding miyembro sa Universal Social Pension. Dapat natin gagawin is magparehistro na agad-agad, gawin yung mga sinabi ko kanina, mga steps para mapag-apply sa Universal Social Pension. Nang sa gayon, kapag panahon na sa payout, so hindi na kayo mabibehind at hindi na kayo magrereklamo. Kasi yung iba, nagrereklamo sila dahil ganito ganyan, pero dapat ngayon na mayroon na kayong idea so ano yung mga dapat ninyong gawin bilang isang senior citizen, kung gusto nyo makatanggap ng another pa na pension. Dahil dito sa Universal Social Pension, kahit mayaman ka, mahirap, ano man yung status mo sa buhay, ay makakatanggap ka ng ayuda. Oo, dahil alam ko na sobrang hirap ng panahon, kinakailangan ng mga senior citizen ang ganitong mga benepisyo para sa kanila, na lalo na sa kanilang edad na they experience a lot of sickness or hirap, and even din sila sa inflation, hindi din sila exempted talaga sa inflation. Kaya ito natin gawin is gawin yung nararapat natin gawin at hindi tayo magpatumpik-tumpik pa na hayaan lang natin na ma-waste ang moment na ito na masayang lang. Okay, so kindly do your task bilang isang mamamayang makabayan na dapat gawin ang mga bagay. So I am just here informing you on what are the things that you must do in order for you to get the benefits of it. So yan naman po ang ating pinag-usapan ngayon, and I hope nakatulong itong video na ito. Salamat!